doon tayo sa kwarto. Init pati. Oo nga, napapagod na ako magtupi dito. Punta naman natin sila na. Tara. Lola, may ginagawa po ba kayo? Wala naman. Halik kayo at pumasok. Lola. Lola. Hi, Lola. Hi, La. Wala po kasing internet and na-miss po namin yung mga kwento niyo nung bata po kami. Lola, alam mo ba yung kwento ng paglalakbay ni Rizal? Gusto kasi naming malaman kung ano mga nangyari at anong mga naganapit, di ba? Hay nako, ang mga apo ko talaga. O siya, ikikwento ko sa inyo ang paglalakbay ng ating bayani na kung tawagin noon ay si Pepe. Makinig kayo at sisimulan ko na. Noong Mayo 1, 1882, si Rizal ay umalis ng Calamba dala ang isang malaking halaga ng pera. Mayo 3, 1882, nilisan ni Rizal ang Maynila patungong Singapore, sakay ng barkong Salvadora. Mayo 8, 1882, dumating si Rizal sa Singapore. Siya ay tumira sa Hotel de la Paz ng mga ilang araw at bumisita sa mga magagandang tanawin ng bansa. Napakaganda at kamangha-mangha ang tanyag na botanical garden na ito. Tunay ngang kay gandang pagmasdan dito. Hola, senyor. Hola, senyorita. Nilisan niya ang Singapore sakay ang barkong Gemna. Mayo 11, 1882, nang siya ay sumakay sa barkong Gemna, narating niya ang Colombo noong Mayo 18, 1882. Nabighani si Rizal sa Colombo dahil sa magagandang tanawin at eleganteng gusali nito. Mas maganda ang Colombo. Elegante kaysa Singapore, Port Gilait, Manila. Si Rizal ay malapit na sa baybayin ng Aprika at nasabing ito ay tigang na baybayin. Napakatuyot ang baybaying ito. Nais ko munang mamasyal-masyal sa paligid na ito. Habang si Rizal ay namamasyal, bigla itong may nasabi. Tunay na kakaiba ang mga tao rito. May kanya-kanyang wika o lingwahe. June 11, 1882, narating ni Rizal ang Napra. Tila abala ang mga tao rito. May kanya-kanya silang gawain. Napakaganda ng tanawin at ang kastilyo ng San Telmo. Dalawin ko kaya ang kaibigan kong si Dantes. Oh Rizal, naririto ka pala. Ako'y nalulugod at masaya na ikaw aking makita. Maraming salamat, Dantes. Nais ko sanang humingi ng pabor sa iyo. Gusto ko sanang magtagal pa ng 2.5 araw at mamalagi dito sa Marciales. O siya, sige Rizal. Walang problema, halika. Maraming salamat. Maupo ka. Napansin ni Rizal ang pagwawalang bahala sa mga turista ng mga Espanyol na opisyal ng imigrasyon na kabaliktaran ng pagiging magalang ng mga Pranses na opisyal. Hunyo 15, 1882, nilisan ni Rizal ang Marseilles at narating ang Barcelona, sakay ng tren galing Pransya. Hindi ako panatag sa lungsod ng aking natirhan at hindi ito kaaya-aya tignan. Magandang umaga sa iyo, Bino. Magandang umaga rin sa'yo, Binibini. Mali ata ang unang ekspresyon ko sa mga taong naninirahan dito, sapagkat sila'y napakagalang at mababait. Pinagmasdan ni Rizal ang lungsod, tila isa itong nagtataglay ng kalayaan at liberismo. Pala kaibigan at magagalang pala ang mga naninirahan dito. Mali ang unang naging tingin ko sa kanila. Nagkaroon ng isang piging ang pinuno upang pagbigay bati sa pagdating ni Rizal. Maligayang pagdating, Rizal. Ako'y nagagalak na paparito ka sa aming lungsod. Halika't pinsalawan natin ang aming pinagda. Maraming salamat sa iyong malugod na pagbati sa akin.
Sa pangalawang pagkakataon ay muling napilitang umalis si Rizal dahil sa pagtugis ng makapangyarihang kaaway. Si Rizal ay batang-bata sa edad na 21 nang una siyang mag-ibang bayan. Ngayon, isa na siyang ganap na lalaki sa edad na 27. Isa na siyang mahusay na manggagamot at tanyag na manunulat, ngunit siya ay isa na ring biktima ng di pagkapantay-pantay. Bigo sa mga pangarap at hindi nagtagumpay sa mga pagbabagong ninanais. Huwag mo na iaalis sa pinakamangunan ko, Kalamba. Ikaw yung boss na mag-iingat, Pepe. Mag-iingat ka po. Maraming salamat naman. Ikalabing-anim ng Pebrero, 1888, sulat kay Blumentritt. Malayan ako makakapagsulat at ipapahayag ko ang aking mga ninanais na walang halong pangamba at sitsura ng pinuno. Pinilit nila akong lisanin ng aking bansa kahit ako'y may karamdaman, malis ako ng bahay. Mahal kong Blumentritt, kung di dahil sa tulong ng aking mga kaibigan si Tapio de Andrade at simpatya ng Gobernador General, maging ang kanyang mga opisyal, marahil ay nakulong na ako. Kasama ni Rizal ang kanyang mga kaibigan habang pinapakita ni Rizal kung anong meron sa lugar na iyon. Sa Hong Kong, unang tumuloy si Rizal sa Hotel Victoria, agad na sumalubong sa kanya ang mga kaibigan niyang mga Pilipino. Maligayang pagdating, kaibigan. Maraming salamat, Piarte. Kumusta ka, aking kaibigan? Ayos lang ako, Mauricio. Maraming salamat ba sa iyong pagtanggap? Tayo tumalina. Magpahinga ka na, aking kaibigan. Samantala, isang Espanyol si Jose de Batanda na dating kalihim ni Gobernador General Tereno ay ang nagmasid kay Rizal habang ito ay nasa Hong Kong. Pinaniniwala ang kinomisyon siya ng mga otoridad sa Espanyol para subaybayan si Rizal. Tila ba parang ang ganda sa tanawin dito? Parang magkakaibang tanawin dito ah. Bakit? Anong problema? Tila ba ikay balisa? Kasi, tila ba'y kilala kong lalaking iyon? Tila ay siya'y dating tauhan ni Gobernador Terrero, si Jose de Batanda. Ikalabing-anim ng Pebrero 1888, isinulat ni Rizal kay Blumentritt ang Hong Kong, ang kanyang paglalarawan sa lungsod. Maliit, ngunit napakalinis na lungsod. Maraming Portuguese. Hola! Hola, senyora. Chino. At mga Pilipino. Magandang araw! Magandang araw po. Sa Macau, sina Rizal at Basa ay tumuloy sa tahanan ni Don Juan Francisco Lecaros, isang mayamang Pilipinong ikinasal sa isang Portuguese. Nang paglisan ni Rizal sa bansang Macau, ito ay nagpuntang Japan at umuwi ng Pilipinas. Magandang umaga po, Binibini. Magandang umaga rin po, Ginoon. Tila mabuti ho po ang iyong kalagayan. Ano ho ba ang iyong pinagkakabalahan? Ilaan po ang panahon ko sa pagkakas. Marami na daw nigayon sa Pilipinas. Mukhang marami ho tayo pagketa ito. Tama ka dyan. Yan dyan.
At ayun ang kwento ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Opo, Lola. Opo, Lola. Ganun pala yung kwento ng paglalakbay ng pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal. Ang galing, diba? Tama. O siya, magpahinga na kayo at matulog na tayo. Thank you, Lola. Thank you, Lola. Bloopers. Ikaw pa. Pagod na, naligaw pa. Tunay na kakaiba, makakaiba ba? Andres! Yung utang mo sa bayan! Nagkautang na sa'yo sa Miss Vanya.